Magandang umaga po, isang mapagpalang araw. Sa umaga pong ito, muli narito po tayo para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung meron po kayong dalang Bible, inaanyayahan ko po kayong buksan ang ating Biblia sa 1 John chapter 2 from verse 3 to 6. So, yan po yung ating babasahin. Pero bago po natin basahin yan, gusto ko muna magbigay ng counting background sa pagkakasulat ng 1 John. Ang sabi po dito ni Juan, may dalawang layunin meron siya kung bakit siya sumulat sa unang Juan. Una, gusto niyang palakasin, patatagin, bigyan ng katiyakan sa pananampalataya, mga mananampalataya. And that is what we call pastoral letter. Okay? So sumusulat siya upang i-encourage sa mga mananampalataya. And secondly, upang ipagtanggol ang pananampalataya ng Kristiyano laban doon sa mga tinatawag na bulaang tagapagturo. And that time, ay meron silang mga na-encounter na gano'n, laban doon sa katuruan ng pananampalataya tungkol sa Panginoong Jesucristo. So merong mga tumutuligsa, merong mga kumukontra. Pero ganoon pa man, isinulat niya ito upang patibayin at bigyan ng katiyakan ang mga mananampalataya na merong tiyak na relasyon kay Kristo ay hindi po mawawala ng kabuluhan ang kanilang pananampalataya at meron silang tinatawag katiyakan sa buhay na walang hanggan. So buksan po natin ang ating Bible sa 1 John chapter 2 verse 3 and 6. So babasahin po natin isa-isa na po. Sundan lamang po ninyo. Ito po ang sabi sa ESV o English Standard Version. Sabi sa verse 3, "And by this we know that we have to come to know Him, if we keep His commandments. Whoever say, I know Him, but does not keep His commandment, is liar, and the truth is not in him." Verse 5 and 6. "But whoever keeps His word in Him, truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked." So, yan po yung talata na ating pag-aaralan. Pero bago po natin yan pag-usapan, manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat sa biyaya, sa pagpapala, salamat po sa katotohanan na ito po ang nagbibigay lakas at kalusugan ng aming kaluluwa. At pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran naroon sa kanilang tahanan. Samahan mo po kami ngayong umaga sa pagbubulay ng iyong salita. Ito pong samo po at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang tema po natin ay obey the word of God. At yan ang malinaw na sinasabi sa mga talata na ating binasa. Obey the word of God. At nakita nga natin, yung pagsunod sa kalooban ng salita ng Diyos o sa salita ng Diyos ay isang kaparaanan upang iligtas tayo sa mga bulaang tagapagturo. So may tatlong puntos po tayong pag-uusapan bukod sa mga talata na yan. Ang unang bagay, obeying God's word is the evidence that we know God. So yan po yung mababasa natin doon sa verse 3 na nangangahulugan po ang ebidensya na kilala natin ang Diyos, meron pong manifestation ng tinatawag na pagsunod. Hindi natin pwedeng sabihin kilala natin ang Diyos pero labag sa ating kalooban ng pagsunod sa Kanyang kalooban. So kung mapapansin po ninyo doon sa verse 3, sabi niya, yung salitang keep ay nangangahulugan po ng observe attentively. To observe attentively. So nangangahulugan po ang pagsunod sa kalooban o kagustuhan ng Diyos. Attentively, bukas ang isipan natin, bukas ang kalooban natin, hindi tayo napipilitan, naunawaan natin ang ating ginagawa, sinusunod natin ang salita ng Diyos. So yun po yung unang puntos natin binibigyan pansin. Obeying God's word is the evidence that we know God. According to Old Testament, yung pagsunod po sa kalooban ng Diyos ay nakatali doon sa covenant relationship na tinatawag in Old Testament. Ano po yung covenant relationship? Nakipagkasundo ang Diyos sa tao o sa bansa ng Israel na nagpapakita na ito po ay nagpakilala ang Diyos sa pamagitan ng covenant. So maraming kaparaanan ng Diyos para ilahad niya ang kanyang sarili, ipakilala niya ang kanyang sarili. At tinatawag po natin yung covenant relationship kay Noah, kay Abraham, kay Moses. So ito po ay mga hayagang pagpapakilala ng Diyos ng kanyang kalooban at kagustuhan. At ito po yung tinatawag natin covenant relationship. At kung tayo po ay sumusunod, ito ay nagpapakita ng tinatawag na kilala natin ang Diyos. Sa Old Testament, yan po yung palatandaan nila na sinusunod nila
ang Diyos o kilala nila ang Diyos. Kapag yung kanyang inihayag na kanyang kalooban through covenant relationship ay nagpapahayag na kilala nga nila ang Diyos. At kung inyo pong papansinin, Jeremiah chapter 31 verse 33 and 34, ang binabanggit po dyan, law was written in their heart. Isinulat sa kanilang puso ang katotohanan o ang salita ng Diyos. Yung covenant po na nakasulat dati sa bato, sa pakikipagkasundo ng Diyos o sa pag-uugnay ng Diyos ng kanyang sarili, sa kanyang bayang hinirang, ito po ay dumating sa puntos na inilagay ng Diyos sa puso ng kanyang taong bayan o taong mga hinirang ng Panginoon. At ang tawag po natin dyan, commandment is also a covenant for them. So yung utos, buhat sa kalooban ng Diyos, yung kalooban ng Diyos na itinatak niya sa puso ng kanyang bayan, nangangahulugan po ito ay covenant para sa kanila. So pero, paano natin makikita na kilala nila ang Diyos? Kapag sinusunod nila yung understanding na yon, nag-uunawaan at sumusunod, nagpasakop ang bayan ng Israel. So yan po yung kanilang palatandaan na sila po ay nakakakilala sa Diyos. Samantalang sa New Testament, dito po sa talatang 3, we know Him. So pansinin niyo po, yung talata na yun, yung nagsasabi na we know Him, ito po yung tinatawag ng New Testament na nagpapakita na kilala natin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos. Naghayag ang Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ. At yung kanyang sakripisyo doon sa krus, ang tinatawag natin New Covenant. So pakikipagkasundo sa Diyos, ang tao na hiwalay sa Diyos ay nagkaroon ng panunumbalik at ugnayan sa Diyos. Pero ang kaibahan po sa covenant yung tinatawag natin New Covenant through the Lord Jesus Christ ay hindi kagaya ng covenants in the Old Testament. Kasi yung covenant sa Old Testament nakakulong lang para sa kanyang bayan ng Israel. Pero pagdating sa New Testament, yung New Covenant ay hindi lamang pang-Hentil, kundi ganoon din naman pang-Hudyo. So Hudyo at Hentil, parehas na pong bukas ang pag-uunawaan at mayroong unawaan, kasunduan sa harapan ng Diyos. Ito ay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung susundarin niyo po sa verse 3, we know Him. Ano ang ibig sabihin niya? Na ang isang tao sa New Testament ay nagkakaroon ng pagkakilala sa Diyos kung siya po ay nagtitiwala, sumasampalataya sa Panginoon. Ito po ay nangangahulugan na kilala nga natin ang Diyos. Balik niyo po doon sa verse 2. Verse 3. Ang sabi sa verse 3, dito po, basahin natin. And by this, sabi sa verse 3, we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Verse 4, whoever says, I know Him, but does not keep His commandments is a liar. So dito po, ang linaw ng instruction, nakilala natin siya kung iniingatan natin, sinusunod natin ang kanyang mga utos. Tapos bigla siyang parang binago niya ang approach. Sabi niya, kung sinasabi natin na kilala natin siya, pero sabi niya, but does not keep His commandments, sabi niya, liar. Sinungaling. At ito pa yung follow-up niya, and the truth is not in Him. So malinaw po, ayon dyan sa talata na yan, pinapakita sa atin, ang pagsunod sa Diyos ay kapahayagan, o pagsunod sa salita ng Diyos ay kapahayagan, that we know God. So yung keeping ng sinasabi doon sa verse, yung the word keep is to observe attentively. Aware po tayo sa ginagawa natin. Hindi po ang pagsunod sa Diyos o sa salita ng Diyos ay parang tsamba. Malinaw ang ating ginagawa. Malinaw ang kalooban ng Diyos. At ito po ang tinuturo sa atin dito. Obeying God's word is the evidence that we know God. At sa Old Testament nga po, kagaya ng sinabi natin, napapatunayan nilang kilala nila ang Diyos kapag sinusunod nila yung covenant, yung tinatawag na covenant relationships. The one who trusted Christ knows Him. So kilala natin ang Diyos kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon. So may dalawang tinatawag natin kaparaanan sa New Testament na nagsasabing kilala natin ang Diyos. Number 1 po, kapag nagtitiwala tayo sa Panginoong Jesucristo, ito ay nagsasabing kilala natin ang Diyos. Pero meron pang pinalakas na pagkakilala sa Diyos. Yung tinatawag natin, we have a intimate relationship with the Lord. So, yung ating pag-uumpisa ng ugnayan kay Jesus ay dahan-dahang lumalabok, tumitibay. And then, ang tawag po natin dyan, intimate
relationship. Kung inyo pong titingnan, si Paul sa chapter 3 ng Philippians, ang sabi niya, gusto kong maranasan ang muling pagkabuhay at kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Kung paano si Kristo ay nagsakripisyo, ganun din naman ang buhay na ito. Hindi niya iniaalis na bilang pagkakaroon ng intimate relationship kay Lord. So, hindi siya takot dun sa mga ganun challenges ng buhay bilang siya ay isang naglilingkod sa Panginoon. So, dalawa po yung sinasabi sa New Testament. Trusting the Lord Jesus Christ, it says that we know God. And having intimate relationship with the Lord, ito po yung pinalakas, pinataas na na relasyon at ugnayan sa Panginoon. Dahil diyan, masasabi natin, kilala natin ang Diyos. So, amen po. Sa ngayon po, marami pong mga kaparaanan na ang internet kailangan palakasin. Yung smart at globe, meron silang tinatawag na, merong 3G, merong 4G, merong 5G. So, ibig sabihin, even yung ating technology sa panahon ito, pinalalakas. Ngayon, ang relasyon natin sa Panginoon, anumang sitwasyon, dapat pinalalakas din. At ito po yung sinasabi natin na kapag malakas ang ating pananampalataya, tayo po ay hindi agad-agad matutukso sa mga bulaang turo. Tayo ay hindi agad-agad bibigay sa mga hamon ng buhay. Tayo po ay magpapatuloy sa kabila ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Dahil pinalakas ang ating pagkakilala at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So dito po, ang ebidensya na kilala natin ng Diyos, sabi ni Jesus Christ in John chapter 10 verse 27, "My sheep listen to my voice." So si Jesus Christ as a shepherd, yung kanyang mga tupa na kilala ang kanyang tinig. Kapag narinig nila ang tinig ng Panginoon, agad-agad silang nagre-response. So yung evidence that we know God, na kabilang tayo sa kawan ni Kristo, meron responsive tayo dun sa salita ni Jesus. Even to His voice. Nauunawaan natin ito. Kaya nga po, those who belong to Jesus is responsive to His voice. Ito yung binibigyang puntos ni Jesus sa John chapter 10 verse 27. "My sheep listen to my voice." So ito pong relasyon na ito, nagpapakita na is a manifestation of a good and intimate relationship, demonstrating our relationship by obedience. So hindi po tayo tinanggap ng Diyos dahil maging masunurin tayo. Kundi kaya tayo sumusunod dahil meron tayong intimate relationship sa Lord. So dinedemonstrate ng ating pagsunod sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, na meron tayong malinaw na unawaan at pagkakasundo. So because of the Lord Jesus Christ, and that Lord Jesus Christ, we are responsive to His Word. So, maganda pong tingnan yung bagay na yan. Kasi marami tayong mga naririnig na mga katuruan. Kayong turo ang ating pinanghawakan. Pero ang isang tunay na nasa Panginoon, kabilang sa kawan ng Panginoon, responsive, kilala nila ang turo ng Panginoong Jesucristo. So, secondly, obeying God's word, the love of God is perfected in us. Verse 4 and verse 5, verse 6, verse 5 and verse 6. So doon po natin makikita yun. Obeying God's word, the love of God is perfected in us. Anong ibig sabihin ng perfected in us? Yung pag-ibig ng Diyos ay nagiging kompleto sa atin. So ang ibig sabihin dyan, ito po yung eksaktong word. Perfected means to complete or to bring to a full end. So narating niya ang hangganan, kumpleto. Yun ang ibig sabihin. Kapag ang taong sumusunod sa Diyos, nagre-reflect sa Kanya, nakukumpleto sa buhay niya ang pag-ibig ng Diyos. Tama po ang sinasabi ni Paul ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa ating puso. At dahil dyan, meron ng pag-ibig na pwedeng i-activate sa buhay natin. At itong pag-ibig na ito sa pamamagitan ng ating pagsunod sa salita ng Diyos. Mga kapatid, nangangahulugan ang pag-ibig na yan ay lalong pinagiging ganap sa ating pagkatao. Tuloy po natin yung pinag-uusapan natin dito. So ano po yung mga bagay na gusto kong bigyang liwanag kapag nagmamahal tayo sa Diyos, nagliliwanag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nakikita at nagre-reflect ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Unang bagay, we must live with undivided heart. So hindi tayo nagmamahal sa Diyos, sumusunod na sa Diyos na mayroong parang nag-aagaw na mga damdamin, kundi
focus yung ating kalooban na ginagawa natin ang pagsunod because of understanding that we have an intimate relationship sa Lord. So, we must live with undivided heart. Hindi yung parang lagi kang nagdadalawang isip. So, yan po, yung tunay na nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban, intentionally. Hindi po lagi nag-aalangan, susunod ba ako? Hindi ba ako susunod ba ako? No. Hindi yan ang issue sa kanya. Pero ang sinasabi natin, kung tayo po ay nakikinig sa salita niya, sumusunod, nagmamanifest sa atin na ang pag-ibig ng Diyos tunay na nalantad sa ating pagsunod. Secondly, we must live with a clear-cut commitment to God. Ang sumusunod sa Diyos at nagre-reflect yung pag-ibig ng Diyos sa atin, meron siyang tinatawag na clear-cut commitment. Anong ibig sabihin nun? Tiyak mo kung kanino ka naglilingkod. Tiyak mo kung sino ang sinusunod mo. At kung bakit marunong kang magsakripisyo, marunong kang gumawa, kahit na nakakapagod ng maraming mga bagay, kahit na nagkakasunod-sunod pa yung ating mga ginagawa para sa Panginoon, hindi tayo nagre-reklamo. Ang tawag po kasi natin doon, malinaw sa atin, we have a clear understanding. We have a clear-cut commitment sa Diyos. So, ipinamumuhin natin yun. So, malinaw yung ating commitment. Hindi kung kanino na tayo naggumagawa. Walang ibang motibasyon sa atin dahil ang pag-ibig ng Diyos, magaang natin ginagawa at masaya tayong gumagawa dahil yung pag-ibig na yan sa atin at nagre-reflect yung pag-ibig at pagmamahal natin sa Diyos. Amen po. So, yan po. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 15, sabi ni John, ituloy lang po ninyo yung pagbasa niya, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world and love of a Father is not in him. Pasinin niyo po yan. Huwag daw nating ibigin ang sanlibutan o anumang bagay sa sanlibutan. Ang sinumang nagmamahal sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nananahan sa Kanya. Yan yung sinasabi natin, yung pagmamahal, pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat undivided yung puso natin. Hindi po yung parang may time na gusto mo sumunod sa kalooban ng Diyos, may time gusto mong pagbigyan ang kagustuhan mo. Hindi po ganun eh. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga doubt sa ating mga ginagawa kasi hindi focus ang ating kalooban sa Diyos. Pero once na-establish, na-develop ang focus, heart, undivided heart, undivided mind, focus kay Jesus. Naniniwala po kung magkakaroon tayo ng security. Hindi tayo magdataw at lalo tayong nagiging masaya sa pagsunod sa kalooban. Hindi tayo gumagawa o sumusunod na para bang napipilitan lang. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, gumagawa at sumusunod ng masaya at merong tinatawag na sense of fulfillment sa kanyang puso. Amen po. So, yan. Sabi po ng isang Christian educator and philosopher, si Lawrence O. Richard. Ganito po, pakinggan niyo po yung kanyang statement. Sabi niya, a Christian cannot live with a divided heart, responding one moment out of love for God and at the next turning to the world for pleasure. Parang ganito, no? Ang gusto niyang ipuntos. Hindi daw pwede magkaroon tayo ng nahahating damdamin at kalooban sa Diyos. Na minsan gusto natin sumunod bilang pagmamahal natin sa Diyos, gusto natin sumunod sa Kanya. At minsan naman, bigla itong natutwist at sinusunod natin yung pleasure para sa sanglibutan. Sabi niya, hindi pwede mangyari yan. So ito yung kanyang observation. Once na ikaw ay para kay Kristo, ang buhay natin para kay Kristo at para sa Diyos. Kung hindi ka para sa Diyos, so magmamanifest yan sa buhay natin. Hindi pwedeng mix ang ating galawan. Na minsan ay ang buhay mo para sa Diyos, minsan para sa sanlibutan. Pwede ba yun? Parang buhay unyango. Alam niyo ba yung buhay unyango? Buhay unyango, pagkapit sa kulay green. Pagkapit sa kulay brown. Hindi ganyan ang Kristyano dahil ang mga Kristyano hindi unyango. Tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay tupa o mga dinivelop ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. So maganda po yung statement na ito ni Lawrence, no? So, ito po yung pangatlo. Obeying God's word obliges us to walk in Jesus' example. Yan po yung papapansin natin sa verse 6. Ought to walk in the same way. Napansin niyo po ba? Obeying God's word obliges us to walk in Jesus' example. Ano kaya gusto natin iputos dyan? Ano ang ibig sabihin ng ought to walk in the same way? What does it mean? Yung sinasabi sa verse 6. Number 1 po, abides in Him.
Ibig sabihin, yung pattern ng ating pagsunod, hugot doon kung paano sumunod si Jesus Christ. Ito yung tinatawag na abiding in habitual obedience. So, ibig sabihin, hindi ito pagsunod na pag nakasunod ka ngayon, bukas hindi ka susunod. Kundi ang sinasabi niyan, habitual, continuous. Ang pagsunod mong ginagawa ngayon ay hindi magbabago pagdating ng kinabukasan. Yung puso mo na nagmamahal ka sa Diyos ngayon, hanggang kinabukasan, magmamahal ka sa Panginoon. At susundin mo ang kanyang kalooban ngayon, bukas, at magpakailan pa man. Wow, para tayong si ate niya. Sino ba yung magpakailan pa man? Wala na natin yon. Anyway, ito po yung pinupuntos natin. Abides in Him. Si Jesus Christ, ang pattern ng ating pagsunod. He is the best model or example ng pagsunod natin. Si Jesus Christ, sumunod siya hanggang kamatayan. Sumunod siya, nagpakababa. Hindi niya inisip ang kanyang sarili, kundi ang inisip niya alang-alang sa pakinabang ng lahat ng ibinigay ng Ama para sa Kanya. At ito ay mga taong sumasampalataya sa Panginoon. Secondly, admonition to live by teaching of Jesus Christ. Solemnly, parang inubliga mo ang sarili mo na ang katuruan ni Jesus ipamumuhay mo. We ought to obey God because of sincere desire to do so. So meron tayong pagsunod, hindi dahil napipilitan tayo. Dahil sincero ang ating ginagawang pagsunod, dahil ito ang gusto nating gawin. Dahil sinusunod natin, sinusulong natin kung ano ang mga turo ng Panginoon. Mga kapatid, ito po ang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. When we say we are believers, we are Christian, then follow, obey the teaching of the Lord Jesus Christ. Follow and obey His example. So yun po yung makikita natin dito. And lastly po, a joy to follow in the footstep of the one who died for us. So, di ba? Sumusunod tayo dahil malinaw ang understanding natin na mayroong namatay na Kristo, may nagsakripisyo sa atin. In response, hindi tayo napipilitan sumunod sa Kanya. Dahil siya ang unang nagmahal sa atin, siya ang unang nagsakripisyo, siya ang sumunod sa kalooban ng Ama upang tayo ng mga makasalanan ay magkaroon ng pagkakataong makalapit sa banal na trono ng Diyos at makalapit sa pangako ng buhay na walang hanggan. At ang karanasan iyan ay na kay Kristo lamang nakasama. So, ano ibig sabihin ng oath? Dito po sa pinag-usapan natin, simply say to be obligated the performance of any duty. So, parang inuobliga mo yung sarili mo. Pero, in context, yung sinasabing inuobliga mo yung sarili mo, hindi dahil for the sake ng duty o for the sake of performance, kundi because we are freely doing to obey the Word of God because of a good relationship and a clear understanding na meron tayong relasyon kay Jesus Christ. Na si Kristo, ayon sa verse 2 ng chapter 2, siya po ay nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. And then, ito po ang dahilan kung bakit buo ang ating kalooban sa pagsunod sa Kanyang salita, pagsunod sa Kanyang kalooban. Yung idea ay ganito, doing the duty not by force but because of good relationship and understanding. Hindi mo pinupuwersa yung sarili mo, hindi walang nagpupuwersa sa iyo sumunod. Sumusunod tayo dahil malinaw sa atin, meron tayong maayos, maganda, malusog, na ugnayan kay Jesus at malinaw ang ating unawa, siya ang Panginoon natin na nagligtas sa atin. Sana po yung mga ganitong sitwasyon, yan ang nagpamotivate sa atin kahit sa panahon ng pandemya, mga issue ng buhay, problema, hindi magbabago ang ating pagsunod dahil malinaw tayo ay kay Kristo at nabukas na ang ugnayan sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So amen po ba doon? So ito po yung gusto kong bigyan natin ng diin. Since na tayo ay na kay Kristo, ang sinasabi sa atin, ang hamon sa panahon natin ngayon is to obey God and His Word for three reasons. Because we have an intimate relationship to Christ. Second, we have a clear understanding of His sacrificial death. Namatay siya para sa ating kasalanan. And thirdly, obey Him with undivided heart. Kung susunod po tayo sa Panginoon, focus ang puso natin. Focus ang buhay natin. At ang buhay na ito, walang ibang may-ari, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagligtas sa atin. Muli po, magandang umaga, pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless all.